Amen. Ang sarap po magpuri sa Panginoon. Wow, talagang grabe po yung presence ng God. Tayo ay merong kalayaang umawit, sumayaw, lumunda, lalong higit ang pagpupuri natin sa Panginoon. Ang sarap talaga sa presensya ng Diyos. Amen po. Ang pagkakataon po ay binibigay ko na sa ating pastor sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. Tayo ay laging iniingatan. Welcome po sa kay Totin at sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. No? Yung iba wala kasi meron tayong kapatiran na nasa ospital. Yung iba ay may mga pinuntahan. So purihin ang Panginoon at tayo ay patuloy niyang iniingatan. So tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa bawat sa amin, Father God. Salamat Panginoon sa napagandang panahon, sa mga pagpapala, tinanggap ng iyong mga anak. Salamat sa kagalingan, sa mga karamdaman, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung mga salita sa umaga ito, Panginoon, maunawaan po ng bawat sa amin, Panginoon, para iti maipamumay namin, Panginoon. Ako po bilang iyong lingkod, Panginoon, bigyan mo ako ng katalinuhan. Ito'y maibahagi ayon lang sa iyong kalooban naman. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Tayo, bago po ako mag-umpisa, mayroon lang po ako may video na gustong ipanood. Paglingkod sa Diyos kung kami ay may pinagdadaanan na problemang pinansyal, depresyon, pagkabigo sa pag-ibig at iba pa. Alam mo, minsan kaya tayo may problemang pinansyal, may problemang depresyon kasi hindi tayo naglilingkod sa Diyos at madalas ang pinaglilingkuran natin ang ating mga sarili. Halimbawa, pinansyal. Iniisip natin sa bawat pera meron tayo, atin ito. Gagamitin natin sa kagustuhan natin. Pero kung naglingkod tayo sa Diyos using our finances, sa paraan na nais ng Diyos gamitin ang ating finances, imposibleng pagkulangin ka ng Diyos. Ngayon, kung sa bagay ng depression, minsan sobrang tayong depressed kasi lagi tayo nakatingin sa ating sarili. Sa halip na mag-focus tayo kay Jesus, kaya nadidepress tayo. Kaya sabi nga nila, pag nakatingin ka sa demonyo, mapopossess ka. Pag nakatingin ka sa ibang tao, ikaw ay ma-oppress. Kung matitingin ka sa sarili mo, madidepress ka. Kaya tumingin ka na sa Lord para mapuno ka ng praises. Di ba? Kaya doon ka muna. Then, yung pagkabigo sa pag-ibig, naku, kung naglilingkod ka sa Diyos, ang first love po si Jesus eh. Sa totoo lang, si Adan hindi nag-anak ng asawa. Si Lord ang nagbigay ng asawa kay Adan. Kaya huwag ka masyadong mag-focus sa ganyan. Kasi pag maayos ang lakad mo sa Diyos, pati pangasawa mo ibibigay ng Diyos. At minsan, papahintulutan ng Diyos ay kayo mabuhay mag-isa kasi it's better to be alone than to bring the devil along. Yes. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ng Panginoon na tayo po ay kahit may pinagdadaanan pero pwede tayong maglingkod sa Panginoon. At tayo po ay laging ipagpapalain ng Panginoon. Ibibigay niya yung mga pangailangan at tayo po protektahan ng Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon, ang tunay na pagpapala ay mula sa Diyos. Diba? Yun ang tunay na pagpapala kasi galing talaga sa Panginoon. Dahil ang pagpapalang galing sa Panginoon, kumplito po yan. Ako kanina ay tuloy-tuloy ang galing ng luha ko at sa kapurihan ng Panginoon dahil nakikita ko yung anak ko lahat nandito ginagamit ng Panginoon, sumasayaw, tapos pamangkin ko sumasayaw. Sabi ko, Lord, yun ang gusto kong regalo mo sa akin, Panginoon. Lagi kong pinagdadasal ang aking buong pamilya, mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ikaw, Panginoon, yun ang unang mission ko. Panginoon, gusto ko sila makasama ko na magpuri sa iyo. Dahil tayo naman sa mundo, sabi nga ni Kuya Mark kanina, hindi naman tayo talaga panghabang panahon dito. At sana ang inihiling ko, Panginoon, sila'y makasama ko doon sa pangakong buhay na bigay mo sa iyong mga anak. Kaya number one po na ating pinaka-concern sa ating puso, una sa lahat ang ating mga mahal sa buhay. Kasi ang katotohanan po, sabi ng Bible, ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang katotohanan po, walang kamatayan.
Ang kamatayan ay yung taong nalayo sa Diyos. Pag nawalay ka sa Diyos, yun ang kamatayan. Kasi ang tao may kasalanan o wala, hindi mamamatay. Kaya lang, yung makasalanan ay doon sila magsasuffer sa apoy ng impyerno. Kasi kung mamamatay lang sila after ng kasalanan, walang kaparusahan. Kaya sila ipaparusahan. Ang tunay na kamatayan, yung pagkahiwalay mo sa Diyos. Kasi ang buhay ay nasa Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon. Kaya po lagi yung pinapanalangin ng aking mga kapatid, mga pamangkin, mga mahal ko sa buhay, na sila yung unang misyon na makasama ko sila sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil sa mundong ito, sabi ko nga, temporary lang naman ang ating buhay at ang lahat ng kailangan natin, ibibigay lang ng Panginoon. Sana lahat tayo ay magtiwala sa kakayanan ng Diyos sa ating mga buhay. At meron lang po akong babasahin sa Genesis, wala po yan dyan, hindi ko na pinasama kasi medyo mahaba. Ang sabi po dito sa yung unang paglikha, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang pumapalot sa kailaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga, masiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinatawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Lahat po ng paglalang ng Panginoon ay sinabi lang niya. At ito po ay nagpapatunay ng lahat ng sinabi niya ay nangyari. Di ba, nakikita naman natin may langit at lupa. Ang sabi niya, nilalang niya ang langit at ang lupa. Pinaghiwalay niya ang tubig at ang lupa. No, ang mga dinagay siya ng kalawakan, naglagay ng mga puno, ng mga hayop, lahat. Yan po ay isang ebidensya na lahat ng sinabi ng Panginoon ay nangyayari. Lahat ng pag lumabas ka sa kalawakan, lumabas ka ng simbahan, makikita mo yung nilalang ng Diyos na totoo. At nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis, at tayo ay narito at buhay. Tayo ay isang buhay na patutuo sa ginawa ng Diyos sa kanyang paglalang. Kaya wala po tayong dapat ipagduda sa kakayanan ng Panginoon. Wala po tayong dapat sabihin na baka hindi ito mangyari, baka ito ay katang-isip lang, baka ito ay maging kwento lang at hindi mangyari. Lahat po ng binanggit ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita ay nangyari po ang lahat. Kaya dapat po tayo magtiwala. Sabi ko nga, pag ikaw ay isang tao na lagi mong kasama ay kuyunin, sa loob ng 3 taon, kahit hindi ka kuyunin, matututo kang magkuyunin. Kahit ikaw ay hindi marunong mag-Ingles, kung 3 taon mong kasama ang Amerikano, kayong dalawa lang sa isang lugar, hindi siya marunong mag-Tagalog, matututo kang mag-Ingles. Kaya pagkasama mo ang kanyang salita araw-araw sa buhay mo, ang lingwahe ng Diyos ay malalaman mo. Alam mo ang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Sabi ko nga sa pagkakape, pag tayo nagkakape, araw-araw hinahanap-hanap mo yan. Hindi na kailangan sabihin magkape ka kung saan kang titimpla kasi sanay ka na magkape. At kahit kumakain ka na, hinahanap mo pa, kulang kasi walang kape. Nagkahanap ka ng kape. Pag nakasanayan po natin ang magbasa ng salita ng Panginoon, hanapin mo na po ito. Kasi ito na yung buhay mo, ito na yung nagbibigay ng buhay at pag-asa sa iyo. Yung salita ng Diyos na ang katotohanan ng pinakikita ng Panginoon. Sabi ko nga, pag inumpisahan mong basahin ang salita ng Diyos, makikita mo ang katotohanan na magpapamulat sa iyong mga mata na ang lahat ng sinabi ng Diyos ay nangyari at naganap sa mundong ito. May kalawakan ang paglumabas na makikita mo. Kaya sabi ko, panahon na para maranasan naman natin ang mga biyayang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Kung nangyari ang lahat ng kanyang sinabi dito, ano po ang sinabi niya sa Malakay 3:10? Sabi po niya sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung ating pong bibigyang diin yung subukin ninyo ako sa bagay na ito,
Ipinakita na ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang paglalang. Pero ang sabi ng Panginoon, subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Hinahamon pa rin tayo ng Panginoon. Para bang sinasabi ng Diyos na kulang pa ang inyong pagtitiwala, pero subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi ko, sa halos 1 year tayo nananalangin ng pagpapala at ito na po yung kasagutang ibinigay ng Panginoon sa atin. Lahat ng kanyang sinabi, binanggit sa kanyang salita ay nangyari. At mangyayari po ang mga bagay na ito. Kaya nga tina-challenge ko kayo, sabi ko nga, subukin ninyo na maging faithful sa tithes sa Panginoon sa loob ng 1 taon. Pag hindi kayo pinagpala at hindi nyo nakamit yung talagang pinapanalangin mo, Lord, magiging faithful ako, Panginoon, gusto ko ito. Pumunta kayo sa akin, i-record nyo lang yung tithes nyo, ibabalik ko po sa inyo. Pero pag pinagpala kayo ng Panginoon, huwag na kayo tumigil. Tuloy-tuloy nyo ibigay sa Panginoon ang bakas. Pero 54 years na ako, wala pa ako na pakinggan na nag-testimony na nung nagbigay siya ay pinahirapan. Lahat ng sabing nagbigay, pinagpala, pinayaman ng Panginoon, inayos ang buhay. Isa po ay isang malaking testimony sa akin yung buhay ni Paul. Sa patuloy niyang pagbibigay, pinagaling siya ng Panginoon. Napakalaking himala ang nangyari sa buhay ni Paul. Kaya po yung ating pong pagtitiwala sa salita ng Panginoon, sana po ito'y panghawakan natin. Kaya nga bakit ako nagpagawa ng sobre? Sabi ko, gumawa ka ng sobre. Lahat ng alam natin yung pangalan, ilista po dyan. Hindi po ito paramihan o palakihan. Ang sinusukat ng Panginoon dito yung puso natin. Kahit ikaw ay estudyante, tumanggap ka ng 100 baon sa buong 1 linggo, may 10%. May 10 piso kang ibabalik sa Panginoon at yun yung magpuprotekta sa'yo. Kahit sa buhay mo, yun ang magpuprotekta para sa mga pakailangan mo, yun ang magpuproduce. Kumbaga para kang nagtatanim. Pag nagtanim ka, halimbawa, nagtanim ka ng mangga. Pag tinanim mo yung mangga rin, nagtiwala ka sa Panginoon, patutubuin niya yan, palalaguin niya yan. Pero pag tinanim mo yung mangga, kahit anong sabi mo na, sana maging mani ka. Hindi yan magiging mani. Mangga talaga yan pag tumubo yan. Kaya pag nagtanim ka sa Panginoon ng kayamanan din ang aanihin mo. Yung maliit po na porsyentong ito na pinakasusi ng pagpapala na ibibigay natin sa Panginoon, ito yung magdadala sa iyo ng katagumpayan. Sa amin, dapat hanggang kay tali lang ang may sobre. Pero sabi ni Paul, bigyan mo naman si Gwen. Kasi binibigyan ko rin yan. May budget din si Gwen. Nagmumagasto ng Pampers. Kaya, meron ding envelope si Gwen. May sarili siyang tithes envelope. Sabi ko, Panginoon, salamat dahil isang araw, magiging testimony ng Bethel Church na sa aming pagtatay, sa aming pagiging faithful sa Panginoon, lahat kami ay naging milyonaryo. Purihin ang Panginoon dahil ang ating pera ay hindi mapupunta sa ospital, kundi mapupunta sa templo ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Ito na po yung challenge sa atin. Ito na po yung hamon ng Panginoon sa atin. Sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kahit pinakita na ng Diyos sa kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, pero nagsalita pa siya, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. At ang sabi po sa pangalawang verse, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamuhunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa ating pong panahon ngayon, wala ka mang ubasan, wala kang tanim, pero iingatan ng Diyos ang iyong katawan. Hindi ka niya bibigyan ng malubhang karamdaman, hindi ka niya bibigyan ng kahirapan, pasasaganain ka niya. Iingatan at iingatan ka ng Panginoon, itatayo ka niya, gagawin ka niyang malusog, kasi ikaw yung halimbawa ng isang taong naging tapat sa Panginoon kung paano niya pinagpala ang tao ito. Hindi ka po pababayaan ng Panginoon sa patuloy mo pagbibigay sa Kanya na proprotektahan mo na ang iyong sarili, pati ang buong pamilya mo. Kaya sa amin, sabi ko, hindi niyo pwedeng iasa sa akin ang pangangailangan ninyo. Ipagkatiwala niyo ito sa Diyos.
Ang Diyos ang magbibigay sa inyo, hindi ako. Kaya kung meron kayo, sa Diyos niyo ibalik. Ang Panginoon, doon niyo ibigay sa Kanya. Kahit wala kang trabaho, isang araw tatanggap ka rin naman ng pera. May binigay sa inyo 50, ibukod mo yung 5 pesos. Makikita ng Diyos yan, wala namang nakatago sa Panginoon. Makikita ng Diyos yung puso mo, yung pag-iipon mo, at yun yung doon dadaan yung pagpapala na ibibigay ng Diyos sa iyo. Kailanman po ay hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga, ang salita ng Diyos ay pwede po natin talagang panghawakan. Dahil ito kailanman ay hindi nagkamali. Kaya lahat po ng sinasabi niya dyan, mangyayari at mangyayari. May before po ang Panginoon sa kanyang mga anak. Lahat ay may pagpapala. Masama at mabuti pinagpapala. Kasi at sabi ng Panginoon, pauulanin ko sa masama at mabuti, bubuhos ang ulan. Pero ang favor ng Diyos ay sa kanyang mga anak lang. Iba yung pabor ng Diyos kaysa ron sa mga kasi yung mga tao, may pagpapala din sila kahit sila ay wala sa Panginoon. Kasi ang ulan bumubuhos sa masama at mabuti. Pero ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, yun yung pabor ng Diyos. Iba yung may pabor ang Diyos sa iyo. Malaki po ang pagkakaiba. Ibang-iba. Kaya, napakahalaga po. Sabi ko nga, ito na yung katugunan sa ating mga pangailangan. Ibinigay na ng Diyos yung mga ideya. Anak, ito lang. Ibigay mo lang yung para sa akin. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung may nagtanong sa Panginoong Hesus, kanino kami magbibigay ng buwis? Kay Caesar ba o sa Panginoon? Sabi niya, ibigay mo yung kay Caesar at sa Panginoon yan sa Panginoon. Hindi po natin piling sabihin na ay kasi nangailangan yung aking kamag-anak, kaya doon ko na ibigay. Hindi po pwedeng gano'n. Ang sa Panginoon po talaga ay sa Panginoon. At yun yung magkakaroon ng pagpapala. Kung baka doon kasusukatin ng Panginoon, kung talagang magiging faithful ka sa Kanya. At 1 year po ang hinihingi ng Panginoon. Pag ito po ay nagawa natin, next anniversary natin, lahat tayo ay maanwa na ang pamumuhay. Lahat tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Isipin mo kung next year nagtatides ka na ng 10,000 a month. Malaki na kinikita mo. A week nagtatides ka ng 2,000, 2,500, 3,000. Ibig sabihin, patuloy kang pinagpapala ng Panginoon. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Alam ko mangyayari ang mga bagay na ito dahil ang salita ng Diyos kailanman ay hindi nagkakamali. Ang sabi ko sa mga susunod na verse, sabi sa Malakay 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Ganun po tayo iingatan ng Panginoon. Ganun po natin maranasan yung proteksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Kakaiba po yung pagtingin niya sa atin. Ito rin sasabi kong pabor ng Diyos sa atin. Mayroon pong special na pabor ang Diyos sa kanyang mga anak. Pansinin niyo sa isang lugar, kahit ikaw, pamilya mo, may anak ka na nagkakaroon ng kaguluhan sa isang lugar. Sigurado ko, ano't ano man ang mangyari, ang kukuhanin mo sa lugar na yun ng iyong anak. Ano man ang pagdaanan mo, pipilitin mong kunin yung anak mo para siya ay iligtas. Ano man pong kaguluhan ang pagdaanan natin, sabi nga ng Panginoon, hindi kayo anak exempted sa problema ng mundo, pero ang tandaan mo, kasama mo ako. May problema rin tayo, pero kasama natin ang Diyos. At mayroong mag-aangat sa atin. Mayroong magprotekta sa atin. Sabi ko nga, kahit ang ating mga anak, di natin kayang protektahan. Pero kayang protektahan ng Diyos pag sa Kanya natin pinagkatiwala. Ang sabi po sa 18, sabi po sa verse 18, sa Malakay, verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Makikita po yan. Malalaman ninyo, higit po ang pagtingin ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kung mapapansin nyo kahit sa basahin yung kanyang salita, nagkakamali rin yung kanyang mga anak. Pero once na bumalik sa Panginoon, patuloy na pinagpapala pa rin ng Diyos at pinapatawad. Hindi po tinitingnan ng Panginoon kung ilang ulit kang nadapa. Ang tinitingnan ng Diyos,
ilang ulit kang bumabangon. Patuloy tayong bumangon, patuloy nating panghawakan ang salita ng Panginoon, patuloy nating patibayin ang ating pagtitiwala sa Diyos, patuloy nating hingiin ang katalinuhan mula sa Panginoon, at makakamit po natin ang lahat ng yan. Lahat ng bagay pagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi ko nga, yung mga nangyayari sa buhay natin, pag ito po ay inyong tinignan, makikita mo lahat ng nangyayari sa iyo, pabor sa iyo. Pabor po sa iyo. Ibinibigay ng Diyos yung pabor ng Panginoon para sa iyo. Iba po, magmahal ang Panginoon. Iba po ang kanyang proteksyon sa kanyang mga anak. Sabi ko, Lord, napakabuti mo sa amin dahil mabubuksan ang mga pagpapala ng Panginoon sa lugar na ito sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kahapon, dito ako pinapag-pray ko itong kabila na i-extend natin. Sabi ko, after ng meeting sa Martes, bibili na ako ng kahoy, umpisahan ko na. Sabi ko, Panginoon, nag-iisip ako, sabi ko kasi 118 upuan ang kasya. Sabi ko, Panginoon, pag marami na siyang upuan, kailangan may uupo. Kailangan may uupo. Paano, Panginoon, kung 180 na ilagay namin upuan tapos tayo lang yung uupo? Hindi, tagtatatlong upuan tayo. Nakaganon yung mga paa sa upuan. Eh sabi ko, Panginoon, pero sabi ng Panginoon, anak, ako ang bahala dyan. Nung una, ganun din naman ang inisip ninyo. Ako ang bahala, anak, maging faithful lang kayo sa akin. Ako ang magdadala ng mga taong maglilingkod sa akin. Ang Diyos po ang naghahanap ng taong magpupuri at magpapasalamat sa Kanya. Siya po ang magdadala rito sa atin. Sabi ko, Panginoon, talagang ikaw lang po ang tunay na Diyos na pwede namin pagkatiwalaan. Kaya alam ko, pag ito ay na-extend natin, lahat kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Kasi alam niyo kung bakit kayo pagpapalain ng Panginoon? Kasi wala kayong maitutulog doon sa mga taong iimbitahan niyo kung hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Kaya bubuhusan kayong lahat ng pagpapala ng Panginoon. Kasi sasabihin ng Panginoon, anak, ito na yung sa yung hinihintay ng mga transaksyon mo, ito na yung kailangan mo kasi gagamitin kita para maghabot ka ng mga kaluluwa. Alam mo, ang sarap gumastos para sa kaligtasan ng iba. At ibibigay ng Diyos yung gagastusin mo. Ibibigay ng Panginoon. Si Ate Neri, mahilig siya magpakain. O anak, ito yung budget mo. Mag-aya ka ng mag-aya. Ito na yung mga pangailangan niyo. Si Neway, maraming sasakyan. O, ito, idagdagan ko pa yung sasakyan mo. Ikaw ang maghakot ng mga anak ko dali mo din. Sino pa mga gusto may mga business o gumanda ang business ninyo, lahat kayo. Makilala kayo. Si Ian, bandang huli, hindi na siya magdi-deliver, siya yan ang magpapadeliver. Yung mga tauhan niya, madadala niya sa Panginoon. Si Jojo, magkakaroon siya ng maraming mga kasama, musician. At sabi ko nga, pag natupad natin yung gagawin natin, na tayo mananalangin sa buong Puerto Princesa, yun na po ang umpisa ng pagpapala sa mga anak niya sa lugar na ito. Sabi ko nga, ipakikita ng Diyos sa inyo kung papaano siya magbubuhos, magbubukas ng bintana ng kalangitan para ibuhos ang pagpapala sa maliit na imbilog na ipagkakatiwala niyo sa Kanya. Maging faithful po tayo. Kung magkano lang yung tinanggap mo, yun lang ang ibigay mo sa Panginoon. At makikita po yun yung pag-angat niyo sa buhay. Kahit yung karamdaman, parang hindi pa kadikit sa iyo. Hindi tulad ng dati. Mararamdaman niyo yung pagkakaiba ng iyong buhay sa patuloy mong pagbibigay sa Panginoon. Yan po ay hindi po kwentong barbero, yan po ay totoo. May pangarap ka sa pag-aaral mo, maging faithful ka sa Panginoon. Maliit lang naman yung 10 piso sa 100. Alam ko yung mga estudyante, hindi lang 100 ang baon yan sa 1 linggo. Yung kambal ko kasi kaunti lang baon yan eh. Nung naalala ko, elementary sila, baon 10. High school 20, college 30. At 10 lang ang taas ng baon nila. Talagang purihin ang Panginoon. Talagang ibig sabihin, alam na alam ko na yung text nila. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin.
Pag tayo po ay naging faithful sa Panginoon, una 10 lang sila, naging 20, naging 30. No? Palaki ng palaki rin. Kaya pag yun ay binigay niya sa Panginoon, baka magkaroon ng isang 0, 300 na. Kaya malaki na. Kaya alam ko, ipagkakaloob ng Panginoon sa atin yung mga pagpapalang yan. Kaya po sa umagang ito, gusto ko pong mag-challenge sa inyo na talagang ano man yung meron sa iyo na ilagay mo sa envelope na yan, paniwalaan mo na pagpapalain ka ng Diyos. Hindi po yan palakihan. Yan po ay yung talagang galing sa loob mo na kung magkano yung Panginoon, ipagmalaki mo sa Panginoon. Panginoon, ito yung pagpapalang tinanggap ko. Kahit pa 10 piso lang yan. Panginoon, ito yun. Ito yung pagpapala. Ibabalik ko sa iyo para sa iyo. Kaya yung iba po na may mga pangalan po kayong lahat dyan, pwede po kayong kumuha. Dahil tuloy-tuloy na po tayo sa giving kasi tayo po ay may communion ngayon. Pwede po natin kunin muna yung ating envelope. Lahat po kayo ay may pangalan dyan. Kung wala po kayo, pwede po niyong kunin. Salamat sa Panginoon. Alam ko ang bawat isa excited sa pagpapala. Sabi ko nga, ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Lahat po tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng pagpapala. Magkaroon ng yaman mula sa Panginoon. At magkaroon ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ito na po yung kasagutan. Sabi ko, salamat Panginoon dahil ngayong November na umpisa namin itong paghugot ng pagpapala mula sa Diyos. Ito na po yung pag-attract natin ng biyaya mula sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, alam ko, ibibigay ng Diyos yung lahat ng ating kailangan sa buhay natin. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, sa patuloy natin pagtitiwala sa Panginoon, tulad ni Paul ngayon, siya ay maaaring makalipat ng trabaho sa PISO. Sabi ko, iba yung people ng Diyos eh. Diba? Kasi apply siya sa PISO, ang a-applyan niya doon sa kay Lumlum, ay si Lumlum yung tumatanggap doon. Iba yung people na Diyos, may pinapauna na sa kanyang mga anak. May nakauna na doon, doon ka. Parang talagang grabe ang Panginoon po, pag ikaw ay kanyang anak, may people yan. Talagang ibibigay ng Diyos yung para sa iyo. Kaya lahat po tayo magtiwala sa Panginoon. Ang lahat po ng ating mga kailangan, sa Diyos po natin iasa. Meron po tayong yung ating pong pananalangin sa ating pong ginagawa, ito na po yung prayer, ito na po yung action natin para tumanggap tayo. Ito na po itong pagbibigay natin. Ito na po yung ginagawa nating aksyon. Sabi nga yung pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito na po yung gawa natin. Ito na yung ipakikita natin sa Panginoon na patuloy tayong magiging tapat sa Kanya. At gagawa po ng himala ang Panginoon. Kung mababasa niya yung balo na wala ng harina pero hindi naubusan simula ng magbigay. Ganun din po ang mangyayari sa ating mga buhay. At ano man yung karamdaman na meron, tatanggalin niya ng Panginoon sa pamilya natin. Pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya sa umaga po ito, hinihiling ko po na ang lahat po na merong ilalagay, pili na po natin ilagay at ipapanalangin natin ang ating bibigay sa Panginoon. Okay, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Father God. Salamat po, Ama, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga anak po patuloy ng titiwala sa inyo, Ama. Dalayan ko, Father God, ibalik mo, Panginoon, ng
1,000 times, Panginoon, sa kamay, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, ang kanilang naibigay, Ama. Salamat po, Panginoon, ito binibigay nila, Ama, hindi lang sa pinansyal na pangailangan, Panginoon, kundi sa kalusugan nila, Father God, at sa proteksyon, Panginoon, sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga biyahe, sa trabaho, Panginoon. At dinadalay ko, Father God, ng bawat isa, Panginoon, pagkakalooban mo ng katalinuhan, mahabang buhay, lakas ng katawan, magandang kaisipan, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, ang pamilya ng Bethel Church, Panginoon. Patuloy mong ibuhos, Panginoon, ang inaasahan namin pagpapala, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagbubukas mo ng durungawan ng kalangitan, Panginoon, para ibuhos sa iyong mga anak sa lugar na ito ang pagpapala, Ama. Alam ko, Father God, na ito po ay nakarating sa inyong trono, sa inyong puso, Panginoon. Kitang-kita niyo, Panginoon, ginawa ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Simula sa araw na ito, Panginoon, hindi na kayo makaranas ng kahirapan, Panginoon, at wala na rin karamdaman na mabibigat, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Father God. At patuloy po proteksyonan ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak, maging aming mga estudyante, Panginoon, makakapagtapos lahat, Ama. Salamat po, Panginoon, ang walang trabaho, pagkalooban ng mga trabaho, at yung gustong mag-business, bigyan mo, Ama, ng puhunan, Panginoon. Salamat po, Father God, yung may mga business, Panginoon, palagawin mo ang kanilang pinagkikitaan, Panginoon. Salamat po, Ama, proteksyon sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. At talangin ko, Lord, na sila, Panginoon, pagyayamanin mong lahat nang sa ganun, Panginoon, meron silang budget para magdala ng mga anak mo rin na iba sa lugar na ito, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay ng katagumpayan sa mga anak mo sa lugar na ito, Panginoon. Pamandalangin, alam namin, Lord, ito po ay magkakaroon ng katuparan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon.